Ayan, good afternoon everyone. And welcome to my channel by the way. My name is Maricel at gusto kong i-share sa inyo ang aking experience bilang isang live seller. Kung ikaw ay mag-uumpisa pa lang na magtinda online or ikaw ay nag-uumpisa na pero huminto ka, ang channel na ito ay para sa iyo. Huwag mong munang i-skip yung channel na ito. Panuurin mo hanggang matapos. Dahil ito ay totoong living testimony ang channel na ito, ang video na to sa hapong ito. By the way mga kaibigan, ang aking naging karanasan bilang isang live seller is hindi siya ganun kadali. Nakakala ko, basta ko lang bibilhin yung item at ipakita ko sa tao, ganun-ganun na lang. Hindi, kailangan pala nakahanda lahat. What do I mean na nakahanda lahat? Of course, panimula yon, kailangan mo syempre magkaroon ng puhunan. Kasi hindi ka pwede magsimula na mag-sell online kung wala kang puhunan. Importante yan. Tapos, alam mo syempre, yung produkto na kailangan mong ibenta. Ang aking kasi store is MLV Variety Store. So, ibig sabihin variety, sari-sari store. Kahit ano, pwede kong ibenta online. So, sa akin, more on fashion jewelries ang aking tinutukan dahil ito ay nakikita ko na mahilig din ako sa mga fashion jewelries, mapatotoo man or mapahindi, at mga kaibigan ko mahilig din sa mga fashion jewelries, mga kapitbahay ko. So, meron akong mga target client, mga target customers kung sino ang aking pagbibentahan. So, again, ang sabi ko nga, importante talaga na may puhunan ka at alam mo kung ano ang negosyo na papasukin mo online. So sa pagsisimula ko, hindi siya naging madali kasi kailangan kong hindi lamang ang produktong ibibenta ko ang kailangan kong paghandaan, kundi maging ang kanyang mga kagamitan, kagaya ng ring light, kagaya ng background music, kagaya ng mga pangdekorasyon, kagaya ng mga katulad po nito, yung mga lalagyan ko ng mga alahas. So, kailangan din po to kasi para rin sa ating presentasyon. So, para at least magiging maganda at maayos ang ating pagbibenta online. So, yun nga no, ang naging karanasan ko bilang online selling, hindi siya madali kasi bago ako mag-live, of course, kailangan kong mag-set up muna at mag-isip kung ano sa hapong ito, sa araw na ito, ano bang i-flex ko, yan ba ay kwintas, yan ba ay puro earrings, yan ba ay puro bracelet, hindi siya halo-halo para organize ang aking pagbibenta. And of course, kung kunwari is earring siya, meron din akong mannequin for earrings, meron din akong pag necklace siya, meron din akong mannequin or ginagamit na kagamitan para sa mga necklace at mga bracelet. So, kailangan malaman din natin kung ano ang mga gamit na kailangan natin sa ating live selling. Kung damit ang ibibenta mo, kailangan mo rin ng mannequin para sa damit. So, mamuhunan ka talaga. Mamuhunan ka. At saka yung presyo mo, make sure na bagay lang doon sa items na binibenta mo. Kaya kunyari, for example, ang puhunan mo is, for example lang is 100 pesos. So, okay na yon. Tumubo ka lang ng 30 peso, okay na yon. At least, mabenta siya, mabilis siya mabenta kaysa tumagal yung items mo. Kung mamahali namang mga quality ng items na ibibenta mo, halimbawa is mga mamahaling alahas, yung interest, yung tubo niya is kailangan hindi rin ganun sobrang kataas, hindi rin ganun sobrang kaliit. Tama lang. Okay? So, hindi na ako magbibigay ng presyo ng exact amount kung talagang magkano ang ipapatong mo, kunyari sa mamahaling alahas, kasi baka may mga seller na masasagasaan tayo. Kasi kanya-kanyang negosyante, kanya-kanyang business owner, may sariling diskarte. So, respeto na lang sa kanila doon. So, yun nga, no, ang naging karanasan ko bilang live seller ay hindi siya naging madali. So, kailangan na naging
laging planchado, nakaplano, may budget, at kailangan organize ang pagbebenta online. At wag kang, kung ikaw ay nagla-live selling na at nagpahinto-hinto, wag mo akong gayahin na pahinto-hinto na nagla-live selling, kasi ito hindi ko naman permanenteng trabaho. Ito po ay back up ko lang. Nag-i-enjoy lang ako sa ginagawa ko. Pero wag ka. Ito ay sa kagaya ko na back up ko lang ito. Ito ay nakakatulong, malaking tulong din siya para sa kagaya ko na nakabakasyon at gusto ng sideline, part-time job. Malaking tulong din po ito. Huwag nating maliitin to dahil malaking tulong din ito para sa atin, lalo na sa kapwa ko marino na nakabakasyon. So sa mga kapwa ko marino na nakabakasyon, ay ma-inspired kayo sa ginagawa ng kapwa nyo, katulad ko na ang buhay natin sa ibang bansa ay hindi lamang hindi yon habang buhay. Kailangan meron tayong backup din pag nakabakasyon, dahil minsan ang kinikita natin is kapag hindi tayo mag-ingat, minsan tama lang isang buwan, 2 buwan. Pero kung gusto natin tumagal pa ang kita natin, kailangan meron tayong backup na kita bukod pa sa kinikita natin sa trabaho natin. At again, no, sa gustong mag-live selling, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, dahil pag mahiyain ka, wala ka talagang mapupuntahan. Pag mahiyain ka, hindi mo talaga masisimulan. So try mo kasi baka ang kapalaran mo na sa online selling. May pera naman talaga sa pagla-live selling. Kailangan alam mo lang kung ano talaga ang produkto na gusto mong pasukin. Kung wari mahilig ka sa pagbebenta ng damit, well, magbenta ka ng damit. Mahilig ka magbenta ng alahas, ng perfume, magbenta ka kung ano ang nasa puso mo at enjoyin mo yon. Dahil pag hindi mo ini-enjoy, ay walang mangyayari. At malay mo, ilan ng tao ang yumaman sa live selling, di ba? So, ang kinikita mo sa live selling, tips ko lang ang kinikita mo sa live selling, ipunin mo at ibili mo uli ng items para at least lumago siya ng lumago. So, ang akin kasi, kumita naman ako, kaso nung bagyo, nagamit ko siya, malaking tulong din kasi natirikan kami ng motor at doon ko ginamit. Ang kinita ko rito, doon ko ginamit sa pagpapaayos ng motor. So, kumbaga, kumita talaga ako sa aking pagtitinda online. So, ang presyo mo once again, hindi ka dapat lalayo doon sa wag sobrang taas at wag sobrang baba sa iyong kikitain online. At hindi ka lang dapat magbibenta, just benta-benta lang. Dapat may puso ka rin. Dapat meron ka rin masaya ka sa ginagawa mo at may mga pa-previous ka rin dapat sa live selling mo. Kasi kumbaga, tindahan mo to, so diskarte mo na yan kung paano mo palaguin. So kung masipag ka lang, talagang proven and tested ko na yan na talagang kikita ka talaga. Okay? Kaso lang sa case ko na bilang isang marino, hindi ko talaga permanente itong live selling. Kaso nag-i-enjoy ako. At kapag kung sakali, hindi ko naman hinihingi, no, mawala man ang trabaho ko, at least meron ng mga tao nakakakilala sa'yo, mga customer mo, na talagang magtitiwala na sa'yo. Kasi kumbaga, ilang beses ka na nila napapanood online, ilang beses ka na nila na orderan, kaya no need to mag-rent ka pa ng pwesto para mag-live selling. Doon ka lang sa bahay mo or sa bakanting lote mo, didiskartihan mo lang yan. Okay? Be artistic sa pagla-live selling. At saka importante sa lahat, isama mo ang Diyos sa negosyo mo. Isama mo ang Diyos sa ano man ang gagawin mo. Kasi pag sinama mo ang Diyos, diba, magpo-prosper ka talaga. Kasi sabi niya, my plan for you is to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Yun ang sinasabi niya sa Jeremiah 29:11. Kaya kung ikaw ay may balak mag-live selling pero wala kang lakas ng loob, hindi ka nag-iisa, pareho lang tayo. Pero sa panahon ngayon, huwag kang mahiya, dahil pag mahiyain ka,
hindi mo makakamtan ang pangarap mo. So kung may pangarap ka, patayin mo yung hiya mo. Kailangan wala kang hiya sa mundong ito. What I am trying to say is, kailangan hindi ka mahiya magbenta. Okay? Dahil may pera sa pag-online, pagla-live selling. Kaya nawa, kahit papaano, nakatulong sa iyo ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to share, like, and subscribe sa aking video. Once again, God bless you at maraming salamat sa pagsuporta sa aking online. Maraming salamat. God bless you.